Hi! Sa video ito ay aalamin natin ang 12 senyales ng pambihirang katalinuhan. Number 1. Strong identity. Ikaw ba yung tipo na may mataas na kumpiyansa sa sarili? Iniisip na ilan na wala namang kaugnayan ng kumpiyansa sa sarili sa katalinuhan. Pero alam ng mga taong nagtataglay ng pambihirang katalinuhan ang kahalagahan ng kombinasyon ng mga ito. Alam ng mga hyper-intelligent na tao ang kalakasan at kahinaan nila. At alam nila ang kahalagahan ng mga ito na tumutulong sa isa para magkaroon ng mas mataas na kumpiyansa sa sarili. Number 2. Lifelong goals. Maraming tao ang walang goal at kontento na lang sa kung ano ang buhay nila. Malayong malayo ito sa mga hyper-intelligent na tao dahil sa dami ng kanilang goals, passions, hobbies at iba pang mga bagay na pinagkakainteresan. Kung may pambihira kang katalinuhan, nagsiset ka ng goal at naglalaan ka ng panahon para isulat at planuhin ang lahat ng goals mo. Oo, ang mga taong may ganitong katalinuhan ay hindi susuko na abutin ang goals nila kahit marami pang pagbabago ang posibleng mangyari. Number 3. Mapagpayapa. Ang mga taong may pambihirang katalinuhan ay may kakayahang kontrolin ng emosyon nila, kaya napapanatili nila ang pagiging kalmado kapag may mga isyong bumabangon. Mahusay rin silang magbasa ng body language at mag-analisa ng mahihirap na sitwasyon. Sinisikap nilang intindihin ang bawat panig at kapag na-handle na ito ng maayos, ay maghanap na sila ng paraan para mag-move on mula rito. Number 4. Pattern recognition. Ito ay isang reliable sign ng katalinuhan. Pero ang pattern recognition ay naipapakita sa iba't ibang paraan. Para sa ilan, wala namang espesyal sa pagtingin sa isang bagay. Pero para sa mga matatalinong tao, may nakikita silang pattern na hindi madalas makita ng iba. Para sa kanila, may complex details na hindi mo dapat kaligtaan sa pagtingin sa isang object. Dahil ang ilang mga artwork o mga painting sa isang building ay may biological pattern na kailangang i-consider. Sa pag-consider nito, mas nahahasang yung utak sa pag-shift ng iyong mga pananaw para magkaroon ka ng koneksyon sa iba pang mga bagay na nalalaman mo at mas tiyak na mauunawaan mo ang buong konsepto at detalye ng mga pattern na pinag-aaralan mo. Pamilyar ba ang senyales na ito sa iyo? Kung oo, malamang na isa ka sa kanila. Number 5. Physical intelligence. Naturally athletic ka ba? Kung oo, nangangahulugan nito na may physical intelligence ka. Isa itong cognitive skill na nagbabalanse sa coordination ng iyong muscle memory. Kaya kung naturally athletic ka, nakapag-develop ka ng isang average motor control or kinesthetic memory. May ilan na pinagkukumpara ang mental na katalinuhan sa pisikal na kagalingan. Pero ang totoo, maraming matatalinong tao na kayang balansihin ang dalawang ito. Number 6. May control sa pag-i-express ng nararamdaman. Hindi madali na mag-express ng iyong emosyon. Baka nahihirapan or nag-i-struggle ka pa na sabihin sa ibang nararamdaman mo dahil nararamdaman mo na parang bumababa ang dignidad mo kapag nag-open up ka ng isang problema. Pero tinitiyak ng mga matatalinong tao na may control sila sa kanilang nararamdaman. Alam nila kung kailan hindi ito pwedeng sabihin at kung ano ang tamang oras para ipagtapat ito. Pero syempre nangangailangan nito ng disiplina sa sarili. Isang bagay na taglay din ng matatalinong tao na siyang kaakibat ng katangian nilang ito. Number 7. Clutter control. Sa ilang pag-aaral, iniulat ng mga researcher na ang mga matatalinong tao ang pinaka-organisado, disiplinado, at produktibo. Pero meron ding pag-aaral na nagkiklaim na ang mga taong medyo makalat ay may mas mataas na intellect na siyang nagbubunga sa pagiging malikhain at pag-iisip ng kakaibang solusyon sa isang bagay. Kaya sino sa dalawang klase ng matalinong tao ang pinakamatalino? Well, ang sagot ay kung sino ang may controlled clutter, na nangangahulugang mga taong na hindi naman nabubuhay sa lugar na sobrang organisado at hindi rin naman sila sobrang makalat. Oo, alam ng mga taong ito kung paano panatilihin ang kalinisan sa paligid nila. At para sa creativity ay hindi rin naman sila natatakot na magkalat konti. Number 8. Hourly intellect. Ang pagiging organisado ay hindi lang isang habit na naiimpluwensyahan ng brain power mo. Maraming pag-aaral ang may investigasyon tungkol sa papel na ginagampanan ng sleep cycle mo sa iyong productivity. Ang mga taong maagang gumising ay mas kilala na productive at palaging motivated na gawin ng mga bagay-bagay. Pero may ilang pag-aaral ding nagbanggit na ang mga taong late matulog ay mas passionate sa kanilang ginagawa at malikhain. Oo, lahat tayo ay may kanya-kanyang kalakasan at mga kahinaan. Hindi naman mahalaga kung ano ang sleeping schedule mo.
Dahil kahit alin naman sa dalawang ito ang sleeping schedule mo, ay senyalis na meron kang extreme intelligence. Number 9. Scattered concentration. Nahirapan ka bang mag-focus sa mga bagay na hindi mo naman talaga gusto? Oo, ang mga matatalinong tao ay maraming pinagkakainteresan. At kung excited talaga sila sa isang subject, ay talagang magpo-focus sila rito. Pero kung hindi naman talaga sila lubusang interesado, imposibleng mapanatili nila ang kanilang atensyon at focus. Number 10. Competitive games. Mahilig ka bang maglaro? Oo, ang mga matatalinong tao ay competitive. Gustong-gusto nila mga games na sumusubok sa kanilang mental na mga kakayahan. Gaya na lang ng mga memory games, puzzles, o isang physical sport. Oo, ang mga matatalinong tao ay palagi naglalaro para manalo. Number 11. Gustong mapag-isa. Oo, gusto ng mga matatalinong tao na mapag-isa. Marami kasi tumatakbo sa kanilang mga kaisipan. Kaya kailangan nila ng oras at space para ma-explore nila mga bagay na gusto nilang gawin. O kung minsan, may binubuo sila mga diskusyon at argumento sa kanilang sarili. At maigi nilang sinasaliksik ang malalalim na mga bagay na sobrang nagpahanga sa kanila. At binubuhos talaga nila ang kanilang oras para matuto pa ng higit tungkol dito. Hindi naman ito nangangahulugan na ayaw na nilang makipag-socialize. Naglalaan pa rin naman sila ng panahon para sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Pero mas priority pa rin nila na magkaroon ng time para sa sarili nila o mapag-isa. Number 12. Hindi paniniwala sa mga pamahiin. Hindi masyadong naniniwala sa mga pamahiin ang mga matatalinong tao. Dahil natural na lang sa kanila na hindi tanggapin ang mga bagay na mahirap maintindihan. Pero hindi rin naman ito nangangahulugan na hindi na sila interesado dito. Dahil marami rin sa kanilang napapahanga sa mga kakaibang mga bagay. Gaya ng mga nakakakilabot na mga subject, phenomenon, events, alien invasions, at iba't ibang mga conspiracy theories. Oo, kahit hindi naman sila masyadong naniniwala talaga sa mga ito, may mga pagkakataon pa rin na-amaze sila sa mga detalyeng nalalaman nila tungkol dito. Number 13. Explorative arguments. Sadyang nakakainis lang talaga na makipag-argue sa ilan. Maraming average people ang makikipag-argue para lang maipaunawa sa kanilang kausap ang puntong gusto nilang maipaunawa sa kanila. Pero kakaiba ang prioridad ng mga matatalinong tao. Kung makikipag-argue sila, i-consider nila ang iba't ibang anggulo ng kanilang argumento. Sinusubok nila ang kanilang sariling mga opinyon at magtatanong sila ng mga mahihirap na tanong. At hindi na mahalaga para sa kanila kung sino sa dalawang panig ang maituturing na tama. Kaya kakaiba talaga ang pakikipag-argue sa mga matatalinong tao kaysa sa mga average people. Para ka lang nakikipag-usap kaysa sa isang actual argument. Baliwala lang kasi sa mga matatalinong tao kung sinong tama at kung sinong mali. Gusto lang nila na magkaroon ng matutuhan sa sitwasyong iyon. Number 14. Magaling manghikayat. Hindi hilig ng mga matatalinong tao na magmanipula ng iba. Pero kung nasa loob sila ng isang argument, nagiging natural at madali na lang para sa kanila na makapanghikayat sa iba. At baguhin pa nga ang kanilang kaisipan. Nangyayari yan dahil alam nila kung paano basahin ang ikinikilos at iniisip ng ibang mga tao. Alam nila kung ano ang gustong marinig ng iba. Kung kaya't na isang argument ay nagre-resulta sa isang successful na business negotiation. Number 15. Malikhain. Madalas ka bang gumuhit, magsulat, magpatugtog sa libre mong mga oras? Ang mga malikhaing tao ay may tuturing na matalino dahil ginagamit nila ang kanilang malikhaing mga hobbies bilang outlet sa kanilang innovative thoughts na siyang tumutulong sa kanila para magkaroon sila ng kakaibang perspektibo sa mundong kanilang ginagalawan. Sabihin na nating nag-excel ka sa isang logical scientific subject. Baka ginamit mong libreng oras mo para mag-paint dahil ang pagpipaint ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon sa kakaibang paraan. Number 16. Mapiling memorya. Madaling makalimutan ng mga matatalinong tao ang simpleng ideyang natutuhan nila. Pero kayang-kaya nilang may paliwanag ang komplikadong mga konsepto na parang wala lang. Dahil yan sa meron silang selective memory o mapiling memorya. Sa ibang salita, pinipili lang ng kanilang utak kung ano ang gusto nitong tandaan or kung saan ito mas na-excite. Kaso nga lang, ang mga bagay na medyo simple lang gaya ng phone number, grocery list ay madalas na makalimutan. Number 17. Kamanghamanghang mga daydreams.
Maraming pumapasok sa imahinasyon ng mga matatalinong tao. Ginagamit nila ito para magkaroon sila ng panibagong mga ideya. At nagagamit nila ito para makapagsulat ng mga libro at makalikha ng iba't ibang mga larawan sa kanilang utak, na siyang nagre-resulta sa pag-express ng kanilang sarili sa mundo. Number 18. Motivated. Hindi likas na nagtatagumpay ang mga matatalinong tao, kung kaya't nagsusearch sila ng mga paraan para magkaroon sila ng motibasyon at inspirasyon. Siyempre, kailangan natin maging patient sa paghahanap ng kung ano ang makapagpapamotivate sa atin, dahil nangangailangan nito ng mahabang panahon at pasensya. Kailangan mong mag-reflect sa iyong storya or kwento at inalisa kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Pero sa kabilang banda, hinahanap ng mga matatalinong tao kung ano ang makapagpapamotivate sa kanila. At araw-araw sila nagsusumika para makatuklas ng bagong mga kaalaman na siyang tutulong sa kanila para mag-grow. Number 19. Left side intelligence. Kaliwete ka ba or kananete? Yamang ang mga right-handed ang pinaka-common ngayon, isang 1995 study ang nagsumite na mga left-handed people ay may small intellectual edge sa mga average people. Nakaangat sila ng konti dahil ang mga left-handed people ay malikhain, malayang mag-isip kaysa sa mga right-handed people. Siyempre, kung kaliwete ka, mas magiging malikhain ka. Kung ambidextrous ka naman, magiging average less intelligent ka pa rin sa mga taong left-hand dominant. Number 20. Easy road. Kung matalino ka, ang buhay para sa iyo ay madali lang at hindi ka basta-basta nag-i-struggle. Maraming mga matatalinong tao ang madalas na nagiging tamad dahil hindi na nila kailangan magpakahirap pa sa buhay. Pero kung kasama ka sa mga extreme intelligent people, hindi sapat sa iyo na dumaan lang sa madaling paraan. Gusto mong magkaroon ng adventure at gusto mong subukin ang sarili mo para ma-challenge ka. Kaya ikaw, may iba ka pa bang alam ng mga senyales ng extreme intelligence? Kung oo, please comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel for more videos to come. Hanggang sa muli, thank you for watching and see you next time.